Raffy Tulfo. Tulfo in action. Nagsasalita na meron siyang gagawin at isusumite na bill para patigilin na total stop, total ban itong online na mga klaseng sugal, online gambling. At kapag pumasa ito na bill ay wala na ang mga illegal at mga katulad ni Atong Ang na mga sindikato sa numbers game, yung mga gambling online, nakakasira talaga ng kulturang Pilipino. Dahil mga bata ay nag-pickpocket sa mga magulang, kumukuha ng piso-piso, 10 piso, 5 piso para itataya lamang yan sa mga online game na yan. Which is, paano ma-regulate yan? Yung mga bata ay pag mag-login, tinatanong ang edad, ay itatype nila 18 sila, above ang edad. Yun pala ay mga 10 years old, 14 years old pa at nag-gambling na. Kaya napakasama sa kultura, kaya tama lang itong gagawin ni Raffy Tulfo ng pag-sumite o paggawa ng bill na tuluyan ng tapusin, tigilin itong online gambling. Para sa detalye ng mga sinasabi ni Raffy Tulfo, narito ang video courtesy sa atin ng Pinas News Channel. I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil? Kung bagsak na. Sinasabing baka mag-underground. Nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan natin PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi kasama naman ng lahat. Meron tayo sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Today, ladies and gentlemen, lang ng soldo. merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa. At lumalala ang epidemic na ito. Gambling. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na. Ito napakalala ito ha. Kung sabong lang ay marami ang naging addict sa sabong, di ba mas grabe itong online gaming? Kasi sa online games ay tinatanong mo na yan bago magbukas ka, mag-login, ay tinatanong, are you 18 years old? Siyempre sasagot mo yes at i-click mo yung 18 years old. Kaya pasok ka na doon at makapagtataya ka na. Ngayon itong mga katulad ng Scatters game, dinidisenyo talaga yan para sa lahat ng edad. Pati 7 years old, 8 years old, kapag marunong ng mag-login dyan, ay makapagsugal talaga. Kasi piso-piso lang eh. Piso-piso eh, baka manalo ka ng 20, di ba? Yung 20 mo magiging 100. Kaya nakaka-addict talaga ang mga ganyan. Anong magawa niyan sa kultura at sa henerasyon nating mga kabataan? Sa bagong henerasyon ay magiging sugarol, magiging magnakaw, magiging sindikato, kasi itutulungan nila itong mga gawa ito ng mga grupo, mga illegal number game na yan, na ang pinaka-godfather dyan ay walang iba si Atong Ang. Basta online gaming sa Pilipinas. Kaya nga marami ngayon ang sinusulatan na ng mga influencers sa gaming. Kasi karamihan pala dyan, kahit hindi numbers game, ay meron pala dyan si Atong ng mga ganyan na online gaming. Pati nga itong Scatters, mga kay Atong to eh. Kaya napaka-delikado ang ating mga anak. 10 years old pa lang nagsusugal na. Pag-edad nila ng 30, anong mangyayari sa buhay nila? Sugal na lang palagi. Kaya ang ating kultura ngayon ay nasisira na. Dahil sa pinayagan ito, panahon pa ng ng mga nauunang presidente. Maliban kay Marcos, bawal ang mga ano noon eh, di ba? Yung sugal lang natin na sabong ay nasa kultura na talaga yan ng Pilipino, kaya hindi yan sinasara. Pero itong mga bago lang ng mga ganitong online gaming, galing China yung iba. Ang gumagawa niyan ay mga inchik. Kaya nga Atong Ang isa sa mga may-ari, ay ang Pilipinas ang pinakamaraming tumataya. Dahil nga tinatangkilik yan ng mga Pinoy kasi baka makatsamba. Baka yung 10 piso nila magiging 100, meron na silang pangtuma. Iba yan ang mentality. Manalo ka nga ngayon ng 1,000, bukas talo ka naman ng 2,000, di ba? Ganun talaga ang sugal, hindi. Manalo ka ngayon ng sunod-sunod, pagdating ng susunod na buwan, talo ka naman ng sunod-sunod. And then next buwan, talo ka na ng talo. Hindi ka na nanalo. Kasi ang sugal ay wala talagang dyan, nananalo, palaging talo kasi game by chance yan eh. Nakadisenyo talaga yan na ang palaging manalo niyan ay ang gumawa ng sugal na yan. Kaya tama si Raffy Tulfo, dapat isara ito. At kapag pumasa itong bill na ito ni Tulfo, ay bibilib ako kay Tulfo. Kasi paano ito papasahin? Lahat ng from governor to down to barangay captain, sa kapulisan, sa hepe. Lahat may hati yan sa mga ganyan eh. Nagbibigay yan para hindi sila hindi huhulihin, di ba? Mga kababayan. Fee. For me, example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga polis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na napag-aral, napupuyat, at nangungupit na
sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. Kasi magkapera siya. Lahat ng Hanggang sugal. sa matalo siya, and then maghanap ng punan sa sugal, magbenta na ng mga kalabaw, ng baboy, ng bahay. Abaw na. Ayos. Sasakyan ng kanyang tatay. Oo. Ayun. Pwede yan, pwedeng mangyari yan, mga kababayan, diba? Ngayon, isang tanong, bakit hindi matigil ang online gaming at iba pang mga pasugalan? Dahil nga, sa marami ang nagkikinabang na politiko,